Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Servants Force Devotion. Sinong ama nagplano na masama sa anak niya? Sigurado ang plano ng Diyos sa atin, puro magaganda ang plano ng Lord sa atin, puro mabubuti ang plano ng Diyos sa atin, at hindi raw kayang bilangin ang plano ng Diyos sa atin dahil ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Wondering how to give your tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again pledges.
pa rin kayo magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page with your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 87113698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Stronger, God, you are higher than any
Praise the Lord sa pong kapagpalang araw sa inyo po lahat. Unang-una, salamat sa ating Panginoon for this opportunity. Ganyan din po sa ating beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me to stand before you. Alam ko mga kapatid, excited tayo dahil napakarami po natin natututunan, napag-aaralan po ng iba't ibang mga terminologies po sa Biblia po na naway, nakakasunod po tayo, natatandaan po natin, nakakapag-take down notes po tayo. Napaka-importante po nito mga kapatid dahil hindi po sa lahat ng oras o sa lahat ng araw ay may mga naririnig po tayo mga ganitong katuruan, especially po yung mga terminologies po na dapat po yung natatandaan po natin. Unang-una, hindi lang po tandaan, kundi ito po yung ma-apply po natin sa ating po mga pang-araw na buhay mga kapatid. At this moment, so I would like to request everybody na yuko muna natin ating po mga ulo, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Lord God, once again, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful time na binigay niyo po sa amin para muli makapag-aral ng salita mo. Ikaw po manguna po sa amin, Panginoon, O God. Layo mo kami sa spirit of error. You give us wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Ang lahat ng aming mapapakinggan ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Basbasa mo rin, Panginoon, O God, ang mag-e-air ng programa mo sa gabing ito. Mga kasama ko dito sa studio. And even, Panginoon, yung abang lingkod mo, hayaan mo, ikaw ang maitaas sa oras na ito, Panginoon. Ilayo mo kami sa spirit of error, sa anumang mga technical issues, and I pray yung makasama namin na pauwi pa lang from work, makauwi na maayos, sumabol po sa aming pong pag-aaral, Panginoon. Ikaw po manguna hanggang sa matapos po ang aming gawain. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise the Lord, brothers and sisters. Last week we have studied about Jericho, but tonight we're going to continue our lesson by answering this question. Now, how did Joshua obtain victory? Yan po ang sasagutin po natin ngayong gabi. Of course, brothers and sisters, we all know that the number one reason is because God fulfilled His promise to Joshua. And He used His power to destroy the wall of Jericho. Ginamit ng ating Panginoon. However, what are the steps He applied to possess the promise of God? So mga kapatid, the number one reason are the people involved or He used. So yung po mga tao na kasama or ginamit po ng Diyos. So if you will read chapter 1 ng book of Joshua, here, God promised and gave assurance to Joshua that they will possess the land He promised to Israel. First, in Joshua chapter 1 verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, ang sabi ng Panginoon, as I said to Moses. So, ang sabi ng Lord, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating, gaya ng sinabi ko kay Moses. Then, in Joshua chapter 1 verse 5, so let's enumerate po natin ito, isa-isahin po natin. Ang sabi po rito, no man shall be able to stand before you all the days of your life. So, mga kapatid, gaano po katindi ang magiging confidence mo pag sinabi sa iyo ng Diyos na walang mananalo sa iyong kalaban. Na kahit sino pa ang iharap sa iyo ay hindi uubra. Sa madalit sabi, no match. Kahit sino pa, kahit gaano pa katindi ang iharap sa iyo ay hindi uubra or hindi pwede or hindi kakakayanin. Dahil sinabi na po ng Diyos, no man shall be able to stand before you. Pag sinabing no man, ibig sabihin wala talaga. Hindi uubra. And habang buhay po yan. Yan po ang sinabi ng Lord kay Joshua. Ganun po kabigat ang promise ng ating Panginoon sa kanya. Second, as I was with Moses, ang sabi ng Lord, so I will be with you. Imagine mga kapatid. Sila Moses, if you remember, nung nasa wilderness po sila, they were guided by the pillar of cloud. Na kung saan sila pupunta at nandun po yung pillar of fire naman sa gabi para naman po magsilbing ilaw po sa kanila. Not only that, pinrovide po ng Lord yung pong mana at yung pong quail from heaven na nagsilbi pong pagkain po nila. So, ibig sabihin, ganyan din daw po ang gagawin ng Lord kay Joshua. Sasamahan po siya ng ating Panginoon. Thirdly, brothers and sisters, ang sabi po ng talata, I will not leave you nor forsake you. Mga kapatid, pag nangako po ang Diyos na hindi Kanya iiwan, siguradong wala kang takot. Sigurado wala. At pag sinabi ng Diyos na hindi Kanya iiwan, hindi Kanya iiwan. Kaya nga magiging malakas ang loob mo. At nandoon po yung tapang sa'yo dahil alam mong kasama mo siya.
Saan ka man magpunta, hindi ka mag-aalala, hindi ka mag-worry dahil alam mong nandyan po siya at hindi ka niya iiwanan ni pababayaan man. Kaya nga po ang sabi po sa Hebrews 13:5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, brothers and sisters, God will not leave His people in the hands of their enemies. Hindi po iiwanan Diyos yan doon sa kanilang kaaway. Nor forsake them in distress, nor withhold anything good or any good things para sa kanila, lalo na po yung mga pangangailangan po nila, but will supply them with the necessities of life. So meaning to say, God will not leave them to themselves, to their own corruptions, na pwede po silang i-overpower, nor to their own strength, which is but weakness. Pati kay Satan and his temptations, and who is overmuch for them. Nor dun sa mundo, mga kapatid, yung pong flatteries po ng world, by which they might be drawn aside, pwedeng mangyari. Pati po yung iiwanan po sila sa destitute of His presence. Nor He will forsake the work of His own hands in them, but will perform it until the day of Christ. So meaning, mga kapatid, He will not leave or forsake them so as that they shall perish. So He will not forsake His people in life, nor sa kamatayan, nor sa judgment, with which they should be content. So this is how the Hebrews understand this passage. However, in Joshua chapter 1 verse 7, basahin po natin, only be strong and very courageous. Ang sabi ng talata, ulitin ko ang sabi, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Here we can read God telling Joshua his conditions. At ang sabi po niya, only. Yan po yung unang-unang sinabi sa talata. Now, ibig sabihin ito pong salitang only, kung gagawin mo lang itong mga sasabihin ko. Isa-isahin po natin. Only be strong and very courageous. Magpakalakas ka or be strong at magpakatapang ka ng husto. Brothers and sisters, gaano po kahalaga ang maging matapang at malakas sa isang labanan? Alam nyo mga kapatid, napaka-importante po niyan. Dahil hindi ka po mananalo pag duwag ka. Sigurado ikaw'y tatakbo palayo sa kalaban, paatras. At importante din po yung lakas dahil mahirap po lumaban na mahina ka. Mapa-physical man yan, mapa-mentally man yan, or most of all, spiritually. Dapat malakas ka. Hindi pa pwedeng lalambot-lambot po tayo pagdating sa labanan. Hindi pa pwede mga kapatid. Pag ganun po, hindi po matatakot sa iyo ang kalaban at mahihirapan po tayong talunin ng kalaban. Next, ang sabi po ng talata, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. So, sundin or gawin mo daw yung pong ayon sa lahat ng utos or batas na iniutos sa iyo ng aking lingkod na si Moses. So, ibig sabihin, ang kanya pong kondisyon kay Joshua ay magpakalakas, magpakatapang ng husto. Sundin ang lahat ng utos ng Diyos at siguradong tagumpay ang Israel. Now, on the part naman po ni Joshua, ano naman po ang ginawa po niya? First, in Joshua chapter 2 verse 1, here it says, now Joshua the son of Nun sent out 2 men from Acacia Grove to spy secretly. Nagpadala po si Joshua ng 2 spy, saying, go, view the land, especially Jericho. So they went and came to the house of a harlot named Rahab and lodged there. So meaning, his first move was, he sent 2 brave men to spy on the land. Nagpadala po siya ng 2 spiya. At sigurado matatapang po ang kinuha po niya dahil hindi papasok po sila sa teritoryo po ng kalaban, hindi po pwedeng duduwag-duwag ang papadala po ni Joshua doon. Kailangan matatapang po yan. Second, they came to Rahab, the harlot's house in Joshua chapter 2 verses 2 to 4. So sa mga talata pong ito ay makikita po natin ginamit po si Rahab
para maitago po yung 20 espiyas na inutusan po ni Joshua. Meanwhile, in Hebrews chapter 11 verse 31, by faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. So if we are going to study or going to carefully analyze it, dito po yung pong pananampalataya po ni Rahab ay ginamit or nagamit po niya para magkaroon po siya ng lakas ng loob. Naitago po yung 2 spies. At tinanggap po niya ang 2 yan ng may kapayapaan. Why? In Joshua chapter 2 verses 7 to 10, basahin po natin. Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the fords. And as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. Sinarado na po nila yung gate. Then in verse 8, now, before they lay down, she came up to them on the roof. So punta ngayon siya sa bubong. And said to the men, salita ngayon si Rahab, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Verse 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amorites, who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. So in other words, brothers and sisters, nung makaalis na po yung mga humahabol sa 2 espiya, ay nagsalita ngayon si Rahab. So kaya pala po siya ay may malakas na faith, na itago po sila dahil po narinig po nila na sa Jericho po yung ginawa pong miracle po ng Diyos sa Red Sea. At narinig din po niya kung ano po yung ginawa po nila sa 2 hari po of the Amorites, sa Sihon at Og. So, na kinalaunan ay winasak po ni Joshua. At sinabi niya yung pong mga narinig po nila ay ang naging dahilan kaya po lahat sila sa Jericho ay takot na takot kay Joshua sa mga Israelita. So to the extent na wala na pong natirang tapang po sa kanila. Imagine, ganun po katindi dinulot ng takot na balitang yun sa mga taga Jericho. Ganyan po katindi si Joshua, mga kapatid. That is why in Joshua chapter 2 verses 23 to 24, so the 2 men returned, descended from the mountain and crossed over. Bumalik po yung 2 espiya. And they came to Joshua, the son of Nun, and told him all that had befallen them. And they said to Joshua, truly, the Lord has delivered all the land into your hands. For indeed, all the inhabitants of the country are faint-hearted because of us. So, ibig sabihin, yung pong sinabi ni Rahab sa 2 espiya at sinabi naman po nila kay Joshua, ayan po yung lalo nagpalakas po ng loob po ni Joshua para lumusubin po ang Jericho. Kat gano'n na lang po ang tapang po ni Joshua para sumugod po sa Jericho. Dahil alam niyang puro takot po ang mga taong nalulusubin po nila eh. So ibig sabihin nakabalot or binalot po sila ng takot. Kat ito po'y dahil sa 2 spies na ginamit niya, and most of all, kay Rahab. Moreover, in Joshua chapter 5 verse 13, and it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. Nakita niya, merong isang lalaki nakatayo or opposite him with his sword. Meron pong espada na binunot po, nasa kamay po. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? So, ibig sabihin, habang tinitignan po niya ang Jericho, mula po sa malayo, tinatanaw po ni Joshua, may biglang lumitaw ngayon na lalaki na may hawak po na espada at tinanong po siya, ikaw ba'y kakampi o kalaban? Then in Joshua chapter 5 verse 14, so he said, no, but as commander of the army of the Lord. Ulitin ko, but as commander of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped, and said to him, what does my Lord say to his servant? So nung marinig po niyang sinabi ng lalaki na siya'y ang commander of the army of the Lord, ay nagpatira pa po siya kaagad. Tapos nag-worship po siya. Why? Dahil alam niya po na iyon po'y theophany po or visible manifestation of God. Pagkatapos po ang nangyari po in verse 15 of Joshua chapter 5,
Then the commander of the Lord's army said to Joshua, nagsabi po sa kanya, take your sandal off your foot. Tanggalin mo yung sandalyas mo sa paa mo. For the place where you stand is holy. And Joshua did so. So yan din po ang utos ng Diyos kay Moses noon. Kaya't lalo pong lumakas po ang loob po ni Joshua dahil alam po niya na hindi lang nila kasama po ang Diyos. But rather, siya po mismo ang mangunguna sa kanila. Ang Diyos mismo ang mangunguna sa kanila. Just imagine, ang Diyos ang mangunguna po sa kanila. At iba po, pag ang Diyos po ang nanguna. Yan po ang tatandaan po nating lahat. Now, meanwhile, going back to Rahab, let's talk about her request. In Joshua chapter 2, verses 12 to 13, now therefore, I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house. Dito po, nakikiusap po si Rahab. And give me a true token. And spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. So here we can read na ang gusto po niyang kapalit nung ginawa po niya ay ma-spare po yung kanya pong nanay, yung kanyang tatay at mga kapatid. Kaya sagot po ng mga spies in Joshua chapter 2 verse 14. So the men answered her, sagot ngayon yung mga tao, yung mga espiya, our lives for yours. If none of you tell this business of ours, and it shall be, when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. So, ibig po nilang sabihin, pag hindi mo kami hinudas, hindi mo sinabi na ito yung gagawin namin, ito yung plano namin, kami na ang bahala sa iyo at sa iyong pamilya. So, in other words, sagot na nila. Wala na po siyang dapat alalahanin, sila na po ang bahala. However, what condition did the spies set? In Joshua chapter 2 verse 18, unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down. Ulitin ko ang sabi ng talata, you bind this line of scarlet in the window through which you let us down. Magtali ka ng scarlet cord dyan sa bintana. And unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home. Brothers and sisters, ang kondisyon po ng mga spies ay maglagay po siya ng tali or magtali po siya sa bintana ng scarlet line or scarlet thread. For your information, yung pong scarlet thread po in her window goes back to the story of God's plague in Egypt. Kung saan yung po mga Israelites need to sprinkle the red blood of the lamb on their doorpost. Naalala po ninyo, as a sign po yan or mark so that their households will be spared from death, as said in Exodus chapter 12 verse 13. And according also to some theologians, mga kapatid, this is referring to the consistent theme at yung pong promise of redemption na nakikita po natin nakatali o nakatahi throughout the Bible. And without the shedding of blood, forgiveness is not possible, as found in Hebrews chapter 9 verse 22. So whether yung pong actual na sacrificial blood of animals, yung pong salvation granted with a scarlet cord, or the shed blood of Jesus Christ on the cross, ang redemption po sa kanila is signified with a scarlet. And I just want you to know, brothers and sisters, na lahat po ng versions po of redemption in the Bible lead us doon sa totoong redemption. Doon tayo nililid niyan. That comes only, take note, that comes only through Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world, once and for all. At sa case po ni Rahab, ito po'y nagsilbing palatandaan or mark or sign sa kanila na siya ay hindi kalaban. And a guarantee for her na hindi siya maaano pati ang kanyang pamilya. So meaning may palatandaan po or mark ang bahay po niya. So bilang garansya ng dalawang spies po na sila ay hindi mapapahamak sa kanilang paglusob at palatandaan po yan na sila po ay hindi kaaway. So may sign po or may mark po ang bahay po ni Rahab. So that means ang Diyos po'y gumagamit din po ng marka para malaman po kung sino po ang kanya at yun po ang garansya na hindi sila sasaktan or pupuksain. In fact, in Ephesians chapter 1 verses 13 to 14, let's read it. In Him you also trusted, after you heard the word of truth,
the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ulitin ko, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Meaning, the Holy Spirit is given by God as His pledge of the believer's future inheritance in glory. Ibig sabihin, may marka din po tayo, ang Holy Ghost po. So, supporting verse po in 2 Corinthians chapter 1, verses 21 to 22. Now, He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us. Ulitin ko ang sabi, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. So brothers and sisters, talagang ang Holy Spirit po ang nagsisilbing official mark po natin para sa ating eternal life. Yan po yung selyo po natin, yan po yung garansya po natin. So ang Holy Spirit po, yan po yung marka po natin sa madalit sabi. At ang second condition po nila, na lahat lang po ang nasa loob po ng bahay po ni Rahab ang sagot po nila, na hindi po mapapahamak. Pero hindi na po nila sagot yung pong buhay ng sino mang nasa labas po ng bahay ni Rahab. So brothers and sisters, I believe ganun din po sa atin. Basta nasa loob ka ng iglesia, hindi ka umalis ng iglesia, hindi ka nag-backslide. Sagot ka ng Lord, bahalaan Diyos sa iyo. Mula sa protection, sa supply, sa healing of course, sagot ng ating Panginoon. Pati sa problema mo, sagot ng ating Panginoon at sa lahat po ng iyong pangangailangan sa buhay. Pero once lumabas ka ng iglesia ng Lord, or nag-backslide ka, tumalikod ka sa ating Panginoon, sigurado pagpipiestahan ka ng devil. Sigurado po yan mga kapatid. At marami po akong alam na ganyan po ang nangyari. Maging sa ibang church. Ang patotoo po ng mga pastor po nila, karamihan po na nag-backslide ay napahamak sa iba't ibang paraan. Kaya nga po mga kapatid, dapat lahat po tayo, kahit na tinutulak po tayo ng circumstances po natin, instead na lumayo po tayo, mas lalo pa po tayo lumapit sa Diyos. Mas lalo tayo magsumiksik sa Diyos dahil hindi niya po tayo iiwanan ni pababayaan. Now, going back to Rahab, balikan ulit natin si Rahab. Kaya din po siya nagkaroon ng ganung kalakas na pananampalataya na isugal po yung kanyang buhay para lang pumaligtas ang kanyang pamilya. Na kung tutusin, kahit na napakadelikado po ng ginawa po niya. Dahil alam na ng King of Jericho na nasa bahay po yung dalawang espiya, and yet hindi pa din po niyang sinabi na nasa bahay na niya ang mga ito. Why? Dahil mas malakas po yung udyok ng kanyang puso na ma-save po yung kanyang pamilya. Kaysa sa takot na niyang mapatay ng hari, ganun po katindi yung burden niya sa kanyang pamilya or sa mahal niya sa buhay. At yan din po ang inaasahan po ng Diyos po sa atin. Dapat ganun din po ang kabigatan po natin sa mga mahal po natin sa buhay na hindi pa po ligtas. Na nandun po na handa po natin gawin po ang lahat. Yung po magpakumbaba po sa kanila, yung magtiyaga po sa kanila, kahit tiisin po natin yung pagtangi po nila at paghamak po sa atin. Pati po yung pagiging matigas po ng puso nila sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tinitignan po ng Lord kung matyaga pa rin po tayo nananalangin para sa kanila. Luhod pa rin po tayo dapat na wala po tayong sawa sa pananalangin at pag-iyak po sa Diyos. Yung pong pagsusumamong iligtas po ang ating pong mga mahal sa buhay. Why? Makikita po natin kung si Rahab mga kapatid ay hiningian ng tatak or marka ng dalawang spies. At tayo po'y sinelyuhan din po or nilagyan din po tayo ng tatak ng Holy Ghost. At ang demonyo, ganyan din po ang gagawin. Yung pong tatakan ng kanya. So mamarkahan niya po yung kanya. At yun po ay mabigat na kondisyon pag hindi tinanggap ang kanyang tatak. Kasi ang mangyayari mga kapatid, hindi ka pwedeng bumili at magbili. Kaya matinding hirap po ang dadanasin ng mga maiiwanan. At ang gusto po ng Lord ay maging katulad po tayo ni Rahab na wala po tayong takot. Masigasig po tayo at gagawin po natin ang lahat. Maligtas lang po ang kanyang mahal sa buhay. Now furthermore, what was the result after Joshua gave the people of Israel instruction? Brothers and sisters, he did everything the Lord has commanded him. Lahat, ginawa niya po ang lahat na inuutos po ng Diyos sa kanya. As he executed all the instructions of God.
That is why, as a result, in Joshua chapter 6, verse 16, and the seventh time it happened, when the priests blew the trumpets, that Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Ang sabi ni Joshua. So nagbigay po ng instruction si Joshua in Joshua chapter 6 verses 17 to 19. Basahin po natin. Now the city shall be doomed by the Lord to destruction, it and all who are in it. Only Rahab the harlot shall live. Si Rahab lang daw mabubuhay. Siya, and all who are with her in her house. So yung kasama pati nasa loob ng bahay niya. Because she hid the messengers that we sent. Verse 18, and you, by all means, abstain from the accursed things, lest you become accursed when you take off the accursed things, and make the camp of Israel a curse and trouble it. But all the silver and gold, and vessels of bronze and iron, are consecrated to the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. So brothers and sisters, there are 3 instructions po ang binanggit po ni Joshua sa talatang binasa po natin. Pero ano po yung number 1? In Joshua chapter 6 verse 17, isa-isahin po natin. Ang sabi, now the city shall be doomed by the Lord to destruction, it and all who are in it. Pag sinabi po nating doomed, it means an unfortunate and inescapable outcome. So, ibig sabihin, wala ka nang magagawa, wala ka nang ligtas, wala ka nang lusot, nakatalaga ka na dyan. So, wawasakin po ng Lord ang lahat ng nasa Jericho. Lahat po yan. Yung mga gusali, yung mga ari-arian po nila, pati yung mga tao ng lahat, papatayin po. Ganon po sila nung araw. Walang itinitirang buhay para maputol po ang lahi. However, yung pong pangalawang binilin po niya, lahat wawasakin, lahat papatayin. Ang sabi ni Joshua, but only Rahab the harlot. Ang sabi ni Joshua. So brothers and sisters, I just want you to know na yung pong salitang only in this verse meant something special. So, ibig sabihin, naiiba, bukod tangi. So, ikaw lang at ang pamilya mo, wala nang iba. So, bukod tanging kayo lang ang mabubuhay, wala nang iba. Binanggit pa po yung salitang harlot para masiguradong siya. Dahil baka meron pa po siyang kapangalang iba. Why? Because she hid the messenger that were sent. Tinago niya kasi yung mga espiya yung mga messenger. So meaning, ganun po katindi gumanti po ang ating Lord kapag may nagawa kang kabutihan sa mga kapatiran mo. Para sa Kanya, sa gawain niya, especially para sa salitang kaligtasan ng mga taong naniniwala sa Kanya. Alam niyo po, one example is when God destroyed the world in Noah's days, the population reached millions. Yet, out of those millions, only Noah and his family had been saved. Bakit? In Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. So tulad ni Rahab, mga kapatid, naniwala din po si Noah. By faith ang sabi. Doon po sa warning ng Diyos. Kaya nga nag-prepare po siya ng arka. Why? To save his household. Now, kung si Rahab po ay nag-risk po ng buhay, alang-alang sa kaligtasan po ng kanyang household, ng kanyang mahal sa buhay, si Noah ay una nagtiis po mangaral ng 100 taon. Sa kabila ng insultong tinanggap po niya sa mga tao. Puro insults ang inabot ni Noah. Second, nagtiis din po si Noah sa paggawa po ng malaking arka. Imagine, gumawa ka ng malaking arka na hindi po biro-biro, ang hirap na gawin po yan para lang po sa kaligtasan ng kanyang pamilya. That is why, brothers and sisters, sa atin po, sana maging katulad din po tayo ni Rahab na gagawin po natin ang lahat, alang-alang sa mga kaluluwa ng ating pong mga mahal sa buhay. And speaking of kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa, especially to all our first-time viewers, allow me to share with you the gospel of salvation
that we need for us to be saved. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi po ng talata, for by grace we are saved through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So sa madaling sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. So yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, tapos na po, wala na po tayong gagawin. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, we need to obey the gospel of Christ. So pag tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya alam po, the question is, how will you obey? In the book of Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So first, we need to repent. So we're going to ask for forgiveness. Hingi po tayo ng tawad. We're going to confess our sins. So naniniwala po ako na kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, napakarami mo nagawang kasalanan sa ating Panginoon, mabibigat na kasalanan, as long as makita ng Panginoon yung laman ng puso mo, nandun yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. So diyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po, ibabautismo naman po sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko ang sabi, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing po kay Kristo. So yun po yung pangalawang step. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ang ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo po'y mababago na po na nabanggit po sa book of Romans chapter 8 verse 11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Aminin mo man o hindi, lahat tayo may kahinaan. And in order for us to overcome those weaknesses, we need the Holy Spirit in our lives. At gayon din, yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note of these three things na kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, brothers and sisters, especially sa lahat ng ating mga first-time viewers mo, pwede po ba na may I request every one of you na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata. And please repeat after me with this prayer. Lord Jesus, I have come to you today recognizing how a sinner I am. I've been doing my will and disregarding your holy word in the past. But now, I have come to accept you as my Lord and personal Savior. I am ready to renounce my unrighteousness and turn from my sins. And to be able to enter your kingdom, I believe that you died on the cross and was buried, and on the third day, you rose again. I pray that the power of the Holy Ghost fill me up as I begin a new life
with you. In Jesus' name, amen. Yan po yung unang step, at para sa pangalawang po step, sa mga gusto po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, pwede kayo mag-message po sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos po natin, minsan pa yuko natin ang ating pong mga ulo, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, once again, we thank you so much, Panginoon, for your word. Salamat, Panginoon, sa mga narinig po namin. Ngayon mo, lahat ng ito, Lord, ay matandaan namin, maipamuhay po namin. Ngayon mo, pinakita mo po sa amin kung paano po nakuha po o na-obtain po ni Joshua ang tagumpay, Panginoon, O God. Ngayon din, pinakita mo rin po sa amin, Panginoon, O God, ang ginawa din ni Rahab, Panginoon, O Lord, na kung paano po niya iniligtas, Lord, ang kanyang mga kamag-anak, na naway ganun din po, Lord, na kami rin po, Lord, ay gagawin din po ang lahat, alang-alang lang din po sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, especially po, Lord, yung kanilang mga kaluluwa. Lord, hayaan mo, Lord, itong po mga learnings na ito, Lord, ay bit po namin, tumanim sa aming mga puso't isipan, Panginoon, O God, at matandaan po namin, Panginoon, O God, at magamit namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Again, Lord, we look forward, Panginoon, sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo pa po, Panginoon. Bless us all throughout the week. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon. God bless every one of you, and to God be all the glory.